Ngayon i-di-discuss natin into detail itong calculator na ating dinagdag sa ating update sa taong 2025. Ito yung mixed use building. Dinagdag natin to kasi may mga ibang user na nag-request na paano kung may multiple type or use of building in one project. So ito yung ginawa natin. So at least may 5 usage tayo. Okay? So una, itong calculator na to is applicable to kung kayo po ay nakaset ng upfed system, whether bladder tank or air over water na pressure tank. Same lang yung calculator kalabasan niya kasi pag mag-ano na tayo, mag-upfed system, tapos I mean downfed system, may lalabas dito na link na clickable niya, tapos ito yung lalabas. Pareho pa rin, may 5 usage yan. So, ang kaibahan niya lang, walang overhead tong yung upfed system. So, ito may overhead. So, balikan natin yung upfed system, whether bladder tank or air over water pressure tank. So, same lang yung calculator niya. So, balik tayo dito. Naka-upfed system tayo, bladder tank, balik tayo sa cistern tank. Ito yung ano niya, calculator. So, una, so halimbawa sa isang project natin, naka-mixed use building tayo. Sa isang project natin, sa isang building natin mayroong office. So, pwede natin lagyan ng office yan. Automatic, may lalabas na information dyan. 11 gallons per person per day. So, kayo na bahala dito sa gray. Kasi yung gray naman is editable seal yan. Yung green is drop down list. Ito yon. So, halimbawa sa opisina na yan, use number 1 is office. Mayroong mga 25 katao. So, automatic na rin yan. So, halimbawa, pangalawang gamit sa isang building, mayroon tayong, pagpalagay natin, may restaurant. So, ano yan, 10 gallons per person per day. So, sa isang restaurant, siguro kaya mag-accommodate ng up to 50 person. So, i-max na natin yan. So, use number 3, pwedeng lagyan natin ng review center. So, sa review center, lagyan natin ito ng siguro may mga 30 students plus the including the instructor. Okay? So, itong use number 4 na pwede natin itong halimbawa wala sa list dito hanggang self-service laundry wala dito. So, pwede natin itong dagdagan. Kung mapapansin nyo, may you can add here 1, 2, and 3, which is ito yon. Ito ay kung ano i-key in natin information dito, lalabas siya dito. Okay? So, halimbawa, kaso nga lang, pag naglagay tayo ng information dito, tayo na rin maglagay ng number of gallons at gallons per person per day. Halimbawa lang, sa building na yan, project natin is may dental clinic. Tayo natin, dental clinic. So, search lang natin sa internet kung ilan ba yung consumption o yung mga gamit na tubig ng isang dental clinic per person per day or sa isang araw. Sample lang to, hindi ito sakto, random na number lang to. Halimbawa lang, meron siguro mga 5 gallons per person per day. Gallons per person, add here gallons. So, ang ibig sabihin dito kung gallons per person ba yan or per patient, yung ganun. Kung kasi paglagyan natin ng patients per patient yan, ito rin yung lalabas dito pag ganunin natin. Okay? Yeah. Gallons per patients per day. Patients per day. So, automatic yan mag-update. Ganun kaganda yung calculator natin. Pero ito guys, ano lang to, example lang to, hindi to specific na tama itong 5 or per patient per day or pwede rin per gallons. Kung kopyahin natin gallons per person per day. Kasi pwede natin isama yung doktor sa yung mga helper niya sa dental clinic na yan, okay? Halimbawa, mag-average ng patient yung clinic na yan ng 10 bawat araw. So, dalawa yung assistant niya, tapos yung dentist. So, 12. Yan yung konsumo niya, 60 gallons bawat araw. Okay?
So itong 5 guys, hindi yan, ano, sakto sa kung yan ba yung, consumption ng isang dental clinic. Kailangan niyong i-research kung may dental clinic kayong project, okay? So sample lang 'to, puwede natin 'tong lagyan ng 8 halimbawa, kung ma-search niyo is 8 gallons per person per day, then lagyan niyo ng 8, okay? So, additional, halimbawa may pang-5 pa na wala sa lista, puwede kayong maglagay ng kahit ano, halimbawa laboratory, yung mga nagpapa-laboratory. So sa laboratory palagay natin, palagay lang 'to, hindi 'to, eksaktong ano, 10 yan, tapos gallons per person per day or per, gallons per, client or patients per day. Nasa inyo yun, ilagay nyo dito para magre-reflect yan diyan 'pag yan yung piliin natin dito laboratory, okay? So hanggang 3 yan, kasi, halimbawa 3 yung wala dito, so puwede kayong mag-add hanggang 3. So you can add here 1. Gano'n kaganda yung calculator natin. So yung pinaka-ano lang dito, ang initial na list is ito yan lang yung office, shop, apartment, boarding house, restaurant, school, self-service laundry, hanggang self-service laundry lang. Okay? So nagto-total siya ngayon ng, lagyan natin 'to, yung laboratory siguro kayang mag-accommodate up to 50, na ano, tao. So kailangan ng, total daily demands in gallons is 1,821, which is 6.89 cubic meter. Kung halimbawa, gusto ng may-ari ng building na, isang araw, so 100%. Kung gusto niya 2 araw na reserve, so 200% 'yan. Puwede natin 'yan gawin. So 2 days 'yan, 200%. Sa bansa natin, sa Pinas, walang, batas na nagsasabi na dapat 100%, 200%, which is 2 days or 3 days, reserve. Walang batas na gano'n sa Pinas sa ngayon. So nasa ano 'to, depende sa owner or sa, designer kung, ilang, gaano kalaki yung i-reserve niya. Pero kung yung area niyo is palaging nagba-run out or walang tubig, puwede niyo 'tong lakihan. Pero kung okey naman yung ano niyo, water, district, yung bang, metro, yung local supplier ng, tubig niyo, um, puwede na rin yung 100% o 50, minsan nga nagfi-50% lang, kumbaga parang may storage lang na backup. So 100% kung 1 day, at saka 200% kung 2 days, 300 kung 3 days. Nasa inyo yon, okay? So kung 200%, 2 days na reserve ang gusto niyo, ito yung magiging ano niya, times 2 lang. Gano'n lang kasimple yung ano natin. So itong calculator na 'to is applicable to or maki-click 'to, makikita 'to kung naka-APID system tayo, whether, bladder or air over water yung conventional tank natin, um, isa yun lang yung calculator nila. Pero, 'pag ano naman, punta tayo dito sa, downfeed system. 'Pag downfeed system naman, ito yung ano niya, calculator. May makikita tayong overhead tank. Kung mapapansin niyo 5 pa rin yung use na yan, halimbawa, wala pa 'to, sa isang building natin, meron tayong 5 usage or let's say sabihin na natin, 3 or 4 lang, so walang problema, leave lang natin 'tong 2 na NA. So halimbawa mag-start tayo sa shop, kung halimbawa yung building o project natin may shop, tapos ang estimated natin na yung mag-accommodate sa shop na yan is 100 katao. Tapos sa pangalawang usage is, mayroong opisina, tapos sa opisina na yan may 25 katao. Example lang 'to guys, tapos sa taas mayroon ng mga apartment, mga individual, door or unit. Meron sigurong mga 15 palagay natin na mga 60 katao. So lakihan natin konti. Tapos pang-apat na usage sa baba mayroon ng mga, um, self-service laundry. Tapos, yan ay, um, yan is gallons per customer per day. Kaya ng accommodate ng, 50 customers per day. So ito yung konsumo niya. Tapos panghuli, halimbawa wala dito sa lista, you can
add building use here, number 1. So, pwede tayo maglagay dito. So, halimbawa, kagaya sa kabila, nilagyan natin ng laboratory. So, ang laboratory, halimbawa, yung konsumo ng laboratory is 10 gallons per day. Example lang itong 10 gallons, guys, ha. Pwede kayo mag-research kung ano ang exact. Ito lang is a random number or quantity lang nilagay ko dito. Okay? So, ito yon laboratory, lumabas siya dito. Ito na yon 10, 10 yung konsumo niya, gallons per person per day. So, ilan ba yung accumulate 50. So, ito na yung pinaka-total niya is 7,975 gallons in cubic meters 30. So, halimbawa gusto ni client na gusto ko ng 1.5 day na reserve. So, po 150%, which is 1.5 or 1 day and 12 hours reserve of water. So, ito na yon sa kabuuhan to, sa kabuuhan. In cubic meter is 45, 11,962 gallons, at saka 45,283 in liters. So, ngayon, kailangan natin itong ihiwalay kasi yung system natin is downfeed system, kailangan natin may overhead, di ba? Kasi downfeed nga. So, halimbawa, may option tayo dito, kung naka-ini pa yan, may option tayo dito na pumili ng kung ang cistern natin is 2/3, overhead 1/3, cistern 1/2, 1/2, overhead 1/2, cistern 1, overhead is 1/2, cistern 1, overhead is 1. Kung ito yung piliin nyo, cistern 1, overhead 1, ibig sabihin, magta-times so yung ano nyo, capacity. So, ideally, ang pinaka-ideal talaga is 2/3 yung cistern, tapos 1/3 yung overhead. Kasi nga, para hindi masyadong mabigat yung load ng overhead tank na hati sa tatlo, okay? So, kung ito yung setup natin, automatic na rin yan mag-calculate. So, sa propose natin sa ground tank o cistern tank in cubic meter is 30.19 cubic meter or 7,975 gallons. Yung sa ano natin, overhead, 15.9 or 09 cubic meter at 3,907.33 gallons. Ganun lang siya kasimple. Okay?